Tingnan natin itong mga nakakaaliw na thumbnail sa YouTube tulad itong kay Atty. Ricky Tumorgor, Enzo Recto. Title, nagkakandara pa sa kareremedyo si Marcoleta dahil sa kapalpakan niya. Kung maalala nyo, ito nagsabi si Marcoleta na wala raw naman talagang West Philippine Sea sa ating mapa. Aba, edi pinataktis siya ng mga nagtatanggol sa Pilipinas na siya ay makatsina. Yan naman, sa full implicit, alam na natin na makatsina. Yan, makaduterte nga. Ay, pag makaduterte ka, aba, ay makatsina ka. Pilipit ang iyong utak. So, minsan tuloy ako napapaisip. Ito ba si Marcoleta tanga o nagtatanga-tangahan? Yun lang aking maitatanong sa aking sarili. Isipin mo naman, ang laki ng sentimiento ng mga tao, ano, dyan sa mga survey ng Pulse Asia, 80% ang gustong ipagtanggol ang Pilipinas laban sa China, tapos babanat itong si Marcoleta na wala raw ang West Philippine Sea sa mapa. Ay anak ng teteng, kumakandidato ka senador tapos ganyan na iyong lingwahe. Pero at least nagpapakototoo siya na siya ay pro-China at pro-Duterte. Pero balikan uli natin, siya ba ay talagang tanga o nagtatanga-tangahan? Tapos tingnan natin itong isa pa kay Enzo Recto, tungkol naman dito kay Bastes. Tingnan natin. Ito naman ang isa pa kay Enzo Recto ulit. By the way, iboto po natin ang Bunyog Party List ni Enzo Recto para naman magkaroon tayo ng kahit isang madagdagan ng isang matinong mambabatas dyan sa lower house at least. Tingnan mo naman itong thumbnail ni Enzo. Ano daw bang tingin kay Sara? Kriminal? Yun ang tanong ni Pulong. So kung atin tututukan itong tanong ni Pulong, nakasulat dito, anong tingin nila sa Vice Presidente ng Pilipinas? Kriminal? Abay, oo naman. Kriminal talaga. Lalo na kung pagbabasihan mo yung kanyang pagbabanta, ay anong tawag mo doon? Kriminal talaga yun. Ano ba ito si Pulo? Ito ba tanga rin o nagtatanga-tanga kasi? Nagtanong pa. Nagtanong ng obvious. Parang ang tanong niya maalat ba ang asin? Ano palagay niyo sa asin? Maalat? Parang gano'n ang tanong niya Ano tete ito si Pulong na ito dapat dito kahit barangay tanod hindi maiboto ito ano pa namang klaseng tanong yun na lang pagbabanta yung pag-amin na siya nag-hire ng assassin para itumba si BBM, si First Lady Lisa, si Martin Romualdez. Ano tingin niya doon? Nagbibiro? Ay serious na serious, nanggagalaiti, galit na galit. Ano ba nangyayari sa mga tao ito ba ano ba kanilang mga tinitira at nagkakagalito itong mga tao ito? Tapos si Colonel Busita, nakasama sana sa aking lineup ng mga iboboto senador si Busita. Ay anak ng teteng, hindi pabor sa impeachment, makakagulo lang daw sa bayan, magkukos ng paghahati-hati. Hindi pa siya nakakaupo, hindi na pala siya ayon nang sumunod agad sa itinatadhana ng konstitusyon. Mga sinasabi niya, marami daw kurakot sa kung ano-ano ay sa ng gobyerno, bakit daw hindi naimbestigahan? Ay natsimpuhan si Sara O ano magagawa natin? So ayun, laglag na sa ating listahan to si Busita. Huwag niyo nang iboto si Busita, nako. Ay lumantad na kanyang pagkatao, DDS pala itong si Busita, hindi ito magiging neutral pag ito'y nakatsamba dyan sa Senado. Nako, tingnan natin itong headline nakalagay ito sa headline naman ni JDB Comments, yung kay Colonel Busita. Ito yung sinasabi ko kay Busita, ito pala yung nagpapasiklab lamang, ay sablay ang argumento nito. Tingnan mo ang headline ni JDB. Colonel Busita, hindi alam ang benepisyo ng impeachment. Wala raw benepisyo ng impeachment. Naku, buti na lang hindi finalize yung listahan. Kaya mga kabayan, kung kayo may listahan ng 12 ipoboto, naku, huwag niyong i-final yan at marami palang pagbabago. Tulad nito si Busita, kasama ito sa aking 12 sana. Di nabawasan ng isa, 11 na lang. Anak ng teteng na buhay. Ito yan, ilalagay natin yan ang ating pansamantalang listahan. Pansamantala dahil baka meron na namang sumablay sa aking lineup. Ay tulad nito, sablay na sablay. Naku, ano pa ba ito? Ito pa, kay JDB rin to, JDB Comments, sa West Philippine Sea, co-venture with China, magbabalik Senado para sa China. Ay obvious naman yan, pro Duterte naman si Soto. Kita mo naman yan, para yung ginawang puppet ni Duterte, kaya yung ginawang Senate President na by tradition, ang Senate President dapat ay lawyer. Pero dahil yan ay uto-uto at kayang gawing puppet ni Duterte, isipin mo ginawang President of Senate yan, tapos ngayon babalik ulit. 30 years na mahigit na nakaupo yan, pabalik-balik. Wala naman na itulong sa Pilipinas. Iba nang gawa niya sa Pilipinas. Smarset. Pinahamak lang ang bansa sa pagsuporta sa mga patakaran ni Duterte na nakaupo.
Tapos ngayon yan, binobola na naman kayo ng taong ito kasama si Lacson at kung sino-sino pa. Sos Marusel. Ito. Ito naman, sino ba ito? Ito, no, naku. Ayaw ko nang i-discuss to. At ako'y nasusuka sa mga pagmumukha ng mga hayupak na ito. Naku, nakakasuka mga itsura. Oh, taalmantang o nagtatanga-tangahan itong si Marcoleta at si Busita. Eh, isa lang kung ano man ang dahilan nila ay malamang ang nangingibabo dyan ay gusto nilang makakuha ng DDS votes. Dahil alam nila na majority ng mga DDS ay mga tanga. Para hindi magiging tanga, isipin mo ba naman sa kabila ng pinagagawa ng mga Duterte? Eh DDS pa rin sila, die hard pa rin na supporter ng Duterte. At iyan ang minamaximize, tinitake advantage itong si Marcoleta at si Busita. Kaya lang hindi maganda yan na dahil lang makakuha ka ng boto ay babaluktin mo yung katwiran. Or maaaring ganyan talaga ang kanilang mindset. Kasi kung ikaw ay may prinsipyo, doon ka palagi sa tama itong dalawang ito, biglang kumaliwa doon sa mali So, bumoto ka ba sa ganyan? Pag bumoto ka sa ganyan, mga klase ng tao, ikaw ay tanga. Ikaw ay DDS. Kapag ikaw ay DDS, talagang ikaw ay napakatangang tao sa mundong ito. At wala ka ng pag-asa makabangon kung hindi ka mahihimasmasan. Yan. At higit sa lahat, pinapahamak niyo ang Pilipinas sa pagduluklok ng mga uripul, ng mga taong walang direksyon para sa ikagaganda ng bansa, kundi para sa direksyon ng isang pamilya o isang partido na nagpahamak sa bansa. At yung pinagsasabi ni Busita at ni Marcoleta na lalo na ito si Busita natutol sa impeachment, samantala itong mismo si Sara nagsasabi hindi nga siya magre-resign, lalabanan niya impeachment. At kung tayo pupunta ulit dito sa isang thumbnail ulit ni JDB, Sara, handa daw harapin ang impeachment trial pero pinagbawalan mga reporters yan. Handa siyang harapin ang impeachment trial tapos ikaw, hindi ka pabor sa impeachment trial, ikaw na tumatakbo bilang senador. Nire-refer natin dito si Colonel Busita. So, sablay. Sa kanyang desperadong pamamaraan para makakuha ng DDS votes, yan ang ginagawa ni Busita. So, isa rin itong kandidatong wala rin prinsipyo para sa bayan. Yung si Colonel Busita. Nasabi ko nga ay kasama sa aking 12 iboboto sana. Pero ngayon ay laglag na. Laglag na siya. Si Erwin Tulfo yan, sigurado na daw na magiging senador kaya daw hindi siya pumirma. Yung boboto rito kahit itinangunguna sa survey, ang boboto po dyan po ay mga tanga. Ang boboto dyan kay Tulfo. Isipin nyo naman, dynasty na yan. Nakaupo si Rapi Tulfo, ito ngayon, congressman. Yung asawa at anak ni Rapi Tulfo, nakapwesto rin. Para sa isang party list. Tapos iboboto niya ito kahit nangungunay sa survey. Kayo ay tanga. Kasi kitang-kita pa lang dyan na nagbubuo sila ng dinastiya. Kung yan ay mga tao may prinsipyo, hindi magsasabay-sabay tumakbo ang pamilya Tulfo na yan. Tapos iboboto nyo, kayo ay tanga. Kayo mga tangang butante. Kaya kung kayo ay naniniwala hindi kayo tanga, ay huwag nyo iboto ito. Kaya makahalo ito sa ating politika, itong pamilya Tulfo na sa ngayon pa lamang ay bumubuo na, nakabuo na actually ng dinastiya, ng dynasty. Baka makatsamba pa ito si Ben Tulfo, naku, isang damukal ay mga Tulfo dyan. Wala na silang pinagkaiba dyan sa mga Cayetano, Villar, Estrada, wala na silang pinagkaiba dyan. Binay, etc. etc. Anyway, balik tayo dito kay Colonel Busita. Talagang hindi ako mahimasbasan dito kasi muntik ko na nga akong iboto ito. Ayun pala ito si Colonel Busita. Ano lang ito? Overrated pala ito. Overrated. Pero wala rin pala ito. Puro pala ito. Puro ngakak lang pala ito. Puro boka lang pala ito. Isipin mo ito. Sablay na sablay siya rito. Sa kagusto mo makakuha ng DDS vote siguro. Ito ang kanyang pahayag na hindi siya naniniwala sa impeachment. Yan nasa constitution yan. Naku po, wala tayong pag-asa rito. Pag ito'y naging senador pala. Hindi ito naniniwala sa impeachment. Naku, buti na lang at hindi ko na-finalize yung aking line-up. At hindi ko pa naikakalat sa aking mga kaibigan at mga kamag-anak. Naku, wala. Ano lang ito, overrated. Overrated itong si Busita. Magaling lang siguro ito kapag yung tungkol sa LTO. Ayun, doon may kapakinabang tayo makakuha pag tungkol sa LTO. Pero tungkol sa yung malaki yung problema ng bayan tulad ng impeachment, nagmumura na yung vice presidente, nagbabanta, umami na, nakumuha ng heart killer, tapos tutul ka sa impeachment. Naku po, ay sablay. Buti na lang at nagkalat na ito ng maaga. Napagaya ito kay Isko noon, iboboto sana si Isko, biglang bumanat ng ano ba yung kanyang lingguwaheng biglang naglaglag sa kanya para sa mga dilawan, sabi niya. Ano yan, naglilawan, Dutertads ba? Kalimutan ko na talaga. Bigla ko siyang
Nako. Yo, naalala ko na yun na kami iskong-iskong moreno rin noon eh biglang bumanat ba ng mga yellow cards daw. Yellow cards sa patay kang bata ka, laglag. Para din to si Busita. Ito pala ay overrated lang. Ito naman si Marcoleta alias Bart Simpson. Ay ito, nagbabagong puri. Ito sa vlog pa rin ni Atty. Riquito Motorgo alias Insurrecto. Yan. Ano daw, atin na raw ngayon, West Philippine Sea. Hindi ko pinanood eh. Pero wala na, the damage has been done. Eh talagang ano, Duterte naman talaga yan. Pro-China Duterte. Ba't mo iboboto yan? Hindi ipapahamak lang yan ng bansa pag nakatsambang manalo. Ako, wala yan. Basta pro-China, pro-Duterte. Eh, kahit yung mga nagbabalat kayo ngayon na sila ay hindi pro, ay tulad ni Tolentino, iboboto mo ba yan? Ay himo din yan sa puwit ni Duterte nung nakaupo. Sus, marusek. Yan. Basta iboto nyo, eh, basta hindi pro-China yun lang. Kaya at dyan sa line of administration, gana aking sinasabi, ay si Abalos lang aking napipili. Dahil marami dyan, nako, wala rin, puro sumipsip din yan kay Duterte. Yung mga nangunguna yan survey, yan sina Tito Soto, saka yung Tulfo Brothers, Bongo, ano yan. Ang aking wild guess dyan, hindi yung mga yan sisipot sa debate. Wala, hindi sisipot yan. Itong si mga Tulfo, wala namang ibubuga sa debate yan kasi puro pagmumura lang alam yan, puro pambablab. Ay si Tito Soto, naku, lalo na, hindi yan sisipot. Naku, lalamunin sila ng buhay doon. Kay Luke Espiritu pa lang, lamon na sila doon. Lalamunan sila ni Luke Espiritu, ni Bam Aquino, ni Kiko. Baka kay Franz Castro pa lang, hindi na sulong. Kay Teddy Casinyo, naku. Lalamunin sila ng buhay doon. Itong mga nangungulit sa survey, sina Casinyo, sigurado sisipot yan. Kasi kanilang tutuklawin ng buhay yung mga nangunguna sa survey. Kung magkakalakas na loob, sumipot sa mga debate, itong mga nangunguna sa survey, hindi yan sisipot dyan dahil yan ay lalamunin ng buhay ni na Luke Espiritu, Franz Castro, Kiko. Mabait-bait pa si Kiko, pero pinakamakatindi dyan, si Luke Espiritu. Talagang lalamunin sila niya ng buhay. Si Bongo, nako hindi sisipot yan. May expose ang kanyang kaingutan doon kapag sumipot. Raratat yan ng buhay. Lalaplapin niya ng buhay doon.